Nagbabanggaan man ngayon si dating CIDG Chief Romeo Macapas at ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, iisa ang tinutumbok nilang mastermind sa missing Sabungeros case, si Charlie Atong-Ang. Kahit kailan ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit ipusta ko yung kaluluwa sa kanila. Mariing itinanggi ni dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kasi kay missing Sabungero whistleblower Julie Dondon Patidongan, pinapipirma ni Macapas ng bagong affidavit ang pamilya ng mga biktima para baliktarin umano ang kwento. Ang ituturo raw na mastermind mismong si Patidongan. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Macapas na 2 beses lang niya nakausap ang mga pamilya. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidongan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man, napapirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Ayon kay Macapas, may 2 taong nakunan sa CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM ng isang nawawalang sabungero. Sabi raw ni Patidongan, tauhan niya ang mga ito. Pero sa investigasyon, lumalabas na sila'y kanyang mga kapatid. Itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pinareview ko po yon. Ang isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong 2 na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabungero at yung isa ay nakahankap, masosolve na niya ang kaso. So, from that information, we followed it up hanggang na-interview sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So, pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong 2 ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities. Sa Cambodia natagpuan ang 2 ayon kay Macapas at napauwi sa Pilipinas noong July 22. Yung isa ay si Jose Patidongan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidongan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidongan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Hinala ni Macapas na galit sa kanya si Patidongan dahil dito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng impormasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya kinuha ko sa Cambodia. I'm sorry, hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin nirescue. Tapos ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang ma-filean yung kaso. Hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Instruction ni Chief, ispailan ng kaso. Naniniwala si Macapas na susi sa investigasyon sa missing Sabungeros ang Patidongan Brothers. Isa lang daw ang itinuturo nilang mastermind. Simula pa naman sa mga deklarasyon ni Dondon, it is Atong. Nauna na ang itinanggi ni bilyonaryo gambling tycoon Atong-Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang sabungero.